Magandang araw po mga kabarya. Ang titingnan natin ngayon sa aking collections ay itong mga pakalat-kalat kong mga barya. Pakalat-kalat kasi wala silang mga housing, wala silang mga box. So, yun yung terminology ko dun, pakalat-kalat na lang. So, meron ako dito tatlong proof na silver coin. Proof, ibig sabihin dahil yung finish niya, yung product finish niya ay masyado siyang pansin nyo, para siyang salamin. Pwede kang manalamin, nagre-reflect yung background. So yan yung po yung proof finish. Merong isa nitong variant, yung matte finish, yung medyo dull yung kulay pero may mint luster na ikot-ikot yung parang kinang niya. Ito siya walang kinang pero sobrang shiny naman. Kung pansin nyo, yan, nagre-reflect yung talaga. Yun yung proof finish. So pakalat-kalat lang ito sa akin. At ito din yung isa pang proof finish. Pareho silang 1975. Ito mga baryang to. Ang kaibahan lang, yung sa likod dito, ayan, 50 peso yung isa. At itong isa ay 5 peso. So ito siya ay pure silver. While this one is nickel. Pero pareho silang proof finish. Buksan natin. Ito nabuksan na. Pero flawless pa siya. Kaya ingat na ingat ako kasi naka-open na siya. Ayan. Focus natin. Ayan po. Wow, sobrang ganda. Flawless siya. Bawal na bawal hawakan kasi babakat yung fingerprints natin dyan. Kaya isa yun sa palatandaan na flawless. Pag mga collector, madalas yan sinisilip. So, since pakalat-kalat lang itong mga baryang to, in-offer ko na lang din sa isang collector. So, at this moment, kaka-sold out lang, kakabenta lang. Bali itong apat na to. So, napakamura lang. So, binigay ko na lang siya at worth of 10k. Ayan. Ayan sila. Pero kung regular price nito, dapat to siya 3,300. Pero dahil masyadong ngayon, pandemic, nagbabaan yung mga presyo. So, binigay ko na lang sila ng 3k sila. 3k yung isa, so 9k. And then plus 1k. Ayan. So, 10k po lahat po sila na sold out ko. So, tatlong silver. Ito sila, tig 50-50 peso. So, 150 peso. So, purong silver po ito. Yung specification, titingnan natin. Fortunately, meron ako mga extra na certificate of authenticity. So, sinabi ko kay sir, isama ko na rin to sa kanila. And then, meron ako dito ring mga extra na box. So, napakaswerte ni sir. Although, hindi to siya yung original box. Okay, ito siya ay Velvet box galing sa Numis Works. So, kasama na rin to siya. Binigay ko na lang kay sir dahil pakalat-kalat lang dito sa sa cabinet ko. So, para ma-close deal lang kami. So, binigay ko na lang din sa kanya. Napakaswerte ni sir. So, may bahay na ngayon yung mga barya. Ayan. And then, may box and kowa na. Usually, mga ganito, nagkakahalaga na yun siya ng 3,500 to 3,800. Pero, since we're good friend, 3,300 I think is good enough. Okay. So, wala nang dun. And sa akin lang din naman, dahil pakalat-kalat lang mga ito, so much better na lang na ibigay na lang din natin sa ibang collector na wala pa. And, yun po. So, dalawa dito, yung may box and kowa na, may bahay na. Yung isa, wala. Tapos yung isa, naka-capsule lang. So, ito yung offer ko kay sir. So far, nagka-close deal kami. Ang kagandahan dito, may kowa, original kowa. Ito yung certificate of authenticity niya. Sa loob, nandyan yung parang literature. At saan to siya na mint? Sa Franklin Mint, made in USA. Ayan. Tapos ito yung kanyang certificate of authenticity. Ang problema lang dito, ang hindi ko nagustuhan ay hanggang date lang sila at signature. Tapos nandiyan sinabi, this is to certify. Ayan, parang ganoon lang testimony. Pero yung hinahanap ko talaga dito, yung may technical specification, kung ilan yung content, yung natin, yung barya natin, ano yung technical specification niya, wala siya sa mga certificate. Ito sila mga putol na, tawag ko dito cutted cutted coins kasi kinat na nila. Yung original nito na discuss ko na rin sa previous vlog ko, pero sisilipin ulit natin. So ito yung silang mga original niya na box. Ito po, actually ito yung original talaga, dito nila yan pinutol. Tabi lang natin. So ito yung original nilang set. Ayan, meron siyang certificate din, certificate of authenticity, and then ito yung original nila. Ayan. So isang buo po yan na ganyan na ito siya dalawa silver, Aguinaldo, Marcos, nickel, Marcos ulit, then ito sila nickel, and then
bronze, brass ba or bronze, di ako sure, and then aluminum. I'm sure naabutan to ng mga lolo. Ako naabutan ko to pero sobrang tanda na. Sobrang bata pa ako nun. So bali ito siya, halimbawa ito siya yung cutted na, so galing siya dito, pinutol lang nila. Okay, so pinutol to ng mga reseller dahil para maibenta nila ng lower price, kasi kung bibilhin natin silang nakaset medyo mahal, kaya pinuputol-putol nila para ma-afford ng mga buyer o kaya customer. So ako dati nung baguhan pa, so ito yung binibili ko isa-isahan, and then I just realized much better yung nakaset na talaga. So ito siya yung nickel, yan siya, natanggal lang yung sealed niya, kaya nilagay ko na lang siya sa capsule. Usually mga collector mas gusto nila naka-capsule, pero may ibang collector gusto naka-sealed para untouched pa rin siya, ibig sabihin. So ito yung original nila, medyo mahal kasi pag nakaset, kaya itong gusto ko din nakaset sila dahil maayos yung lagayan. Okay, medyo mahal nga lang. Ayan, so ito yung mas maganda sa kanya. And then meron ding isang nakabox. Nasaan na isang nakabox ko? Ito. So ito siya yung original box, ayan, galing Bangko Sentral. Ayan, ito naman yung laman per piraso. Yan, meron din siyang certificate of authenticity, at yung alam mo original kasi may logo diyan ng BSP, yung sa gisag ng Pilipinas. And then sa loob, iba din ito yung size ng blister pack niya, yung packaging. Ayan, 50 pesos, solid silver, sterling silver proof. Then sa likod, issued by Central Bank of the Philippines, minted by Franklin Mint, made in on USA. Ayan. So yan yung original na parang ginaya ko lang dito. Ito yung imitation yung gawa ko. So since nabili ko lang kasi ito sila dati na lang, ito sila by set talaga, isang set. So yan, for keep ko yan. So ito sila mga nabili ko dati, tig 3K. Hindi ko na matandaan, but mostly that range 3,000 to 3,300. Ayan, nasa ganyan 3,300 I think nabili ko to sila. So ngayon binenta ko lang, so dahil pandemic nga, binigay ko na lang ng 3,000. So actually medyo nalugi pa ako. But that's okay, para lang ma-ruling natin yung pera, kasi may mga bagong item ngayon na mas maganda, kaya sabi ko sige, go na natin yan. Let go na natin. Then meron pang isa pang proof na worth 1,000, so another 3,339, and then 1K, so 10,000 lahat ko sila nilet go. And then binigay ko na lang yung mga certificate, COA, at yung box nila. So napakaswerte ni sir, free na yung COA. Actually yung COA na to, naibibenta to siya ng tig 500 peso to 300 peso. So bigay na lang din yan kay sir. And then may box ng kasama. So napaka-presentable. Okay, so na-try nating balutin kasi hindi pwedeng, baka kasi mag-umpugan sila. So yan, para hindi magasgasan yung capsule, lagay natin siya dyan. Then ito siya, yung specification niya, check na lang natin sa online sa Numista, pero pagkakaalam ko yung proof silver na to 1975, 50 peso, ito siya ay may weight na 27 grams. I remember 27 grams, and then malaki to siya, 40 mm yung diameter. May silver content to siya na 92%. So kung sa gold pa, nasa 22 carats. So purong ano to siya, pure silver. Considered as pure silver, nasa 92%. Yung numismatic value index nito sa Numista hindi masyadong mataas kasi meron to siyang mintage around 54,000. So napakataas ng mintage na. Napakaraming ginawa nito si Ferdinand Marcos ng 1975. Nakasulat dyan, ang bagong lipunan 1975. Ito yung pang 10th year term ni 10th year ni Ferdinand Marcos Sr. Yun pagkatanda ko. Yung pang 10 taon niya sa termino, yung sa service niya, kasi naging presidente siya 1965. So pang 10 niya 1975, 65, 75, so 10 years. And then sa bagong lipunan, I think, or I remember, pang 3rd year anniversary nila to. Kasi 1972 yung bagong lipunan, September 1972 sa pagkatanda ko. Yun yung ng bagong lipunan, establishment nung naipundar. So 1975 means pang 3rd anniversary, year anniversary. Ginawa yung bariyang to. Kaya may nakasulat diyan, ang bagong lipunan.
Okay, meron ding ibang year nito ginawa ulit. I think 1976 hanggang 1981. Yan na yung sunod-sunod na ginawa. Kaya sobrang dami na. Kaya hindi masyadong mataas yung ano niya, yung rarity index. So, ayan, dispose ko na lang sila kasi parang meron kasi siyang box pero hindi ako naging masaya sa box niya. Ayan, hindi kasi siya parang ano talaga, parang hindi, iba pa rin kasi yung original. Ayan. Kaya at the end, nilet go ko na lang sila kay sir para at least, kasi masyado siyang porsigido, masyadong gusto, kaya sige pagbigay natin, baka pro ano siya, loyalista siya talaga ni Marcos. So ito yung original, ito yung mga gawa ko lang, so hindi masyadong I'm not sure kung ano, pero para sa akin medyo malayo talaga sila. Okay, kaya nilet go ko na lang ng around 10,000. So good luck sa mga bariyang ito. So doon na kayo sa bago nyong amo. Babalutin ko na lang kayo. Matagal din to sa akin, siguro mga 3 years. Okay, that time medyo mahal pa to siya. Ngayon sobrang mura na yung presyohan nito dahil during pandemic, actually lahat ng mga collectors value during pandemic ay nagbagsak yung presyo. Napakalungkot. Kasi tumataas lang naman yung value ng mga collectors item, lalo na yung mga ganito collectible item pag maganda yung ekonomiya ng bansa. Pero pag bagsak yung economy ng bansa, bagsak din ang presyohan nito kasi it's considered luxury item. Hindi naman to siya commodities talaga, kaya yung mga importanteng bilihin talaga, kaya sa mga bigas o kaya sa yung mga pang araw-araw na gamit. So ito siya pang ano lang siya, pang display. Kumbaga, kung crisis ang panahon ng bansa, huwag nating expect na maibenta natin siya ng mahal. Ganun din kasi bababa yung demand. Okay, so i-dispose ko na lang siya. Actually ito ring set na to, bumagsak din ang price nito. Dati nito nasa 7,500, naabot siya. Pinakamura nito nasa 7,000. Ngayon nakakakuha na lang tayo ng 6,000 to 6,500. Ganun na lang kababa, almost 1,000 yung binagsak ng presyo. So ito rin sila, kaya nakakalungkot dahil 3,300 yung bili ko dati. Dinispatch ako na lang kay sir ng 3,000 din. Binigay ko na lang siya ng 3,000. So lugi ako ng 300. Pero that's okay, kailangan nating i-roll out yung capital para maka-buy tayo ng iba pang mas magandang item na available sa market, at we're looking forward na mas maibenta natin sila ng mahal. So yun yung essence ng pagtitrade, pangongolekta ng mga collectibles item gaya nito. Okay, so good luck na sa kanila. Nabalot ko na itong dalawa. Ito, I think hindi ko na babalutin. As is na sila. Not sure. Try natin dito. Pwede na ba ito siya? Ayan, pwede na. Okay. And then, ito siya. I think kasya din dito. We'll check. Ay, hindi kasya. So, wag na lang. Wag nang pilitin. So, sa labas na lang talaga siya. And then, yung isa, may spreader, lagay na lang din sa labas. Ayan. And then, plastic. So, good luck na lang sa bagong amo. Bukas, ipapaship ko na to. So, since nasa Manila lang si sir, pag sa GRS, 24 hours lang. So, Monday, Tuesday, nasa Manila na rin siya. Since nasa Manila lang naman si sir. Okay, so since wala na pala akong bubble sheet, dinoble ko na lang yung paper bag ni Jollibee. Sorry Jollibee. So dito na lang siya sa loob. Ayan. I think super safe lang din siya kasi doble na yung paper bag ni Jollibee. Magugulat na lang siya, no, si JRS. Ano yung pinadala? Jollibee. Okay, so kasya si Jollibee dito sa small pouch. Sinubok natin. Ayan. So okay na siya. I-double na lang natin. Ay, may umalag sa loob. Okay. So, bukas na po ito. Pagkakalam ko sa Manila lang si sir, around in Tondo. So, good luck po sa bago mong may-ari. Maraming salamat din po sa nagtiwalang kabarya. So, this is it. Maalam na talaga. Nakakalungkot din after more than 3 years mo siyang
kinip, and then time na kailangan mo siyang i-let go talaga. 8675404. Yan, that's my number. Okay, so kailangan ko lang i-close yung phone kasi nasa phone yung kanyang address. Okay po. So this is it, nagawa ko na yung di ko lang may pakita yung name ni sir dahil wala tayong permiso. Kaya tinakpan ko lang. So papaship na to bukas sa Tondo, Manila. And ito na yung item. Paalam na sa mga barya. Minsan nakakalungkot talaga pag matagal na sa'yo. And then thank you sir. Yan. Thankful pa rin tayo kahit na medyo binigay natin ng mababa. Thank you sir. Okay, so good luck na lang bukas. I-update ko na lang si sir kasi pag sa GRS merong tracking number sa mga resibo, so i-update ko na lang siya bukas para dito, para ma-check na online and takpan ko lang. So ito na po para sa Tondo, Manila. Congratulations po sir, sa mura lang po na ibigay ko sa inyo, and good luck po. Ay hala, nakita yung pangalan. So good luck po sa Marcos Coin Silver, pure silver. Ito yun siya, parang ganito, sterling silver proof. So papadala na bukas sa Tondo. Ayan, ito po siya ay 92% silver pure and 27.4 grams, 40 mm diameter. So yun yung specification niya. Mintage for 54,000. So nakabisado ko na tuloy. 1975, 3rd anniversary of ang Bagong Lipunan or ABL. Yung ang Bagong Lipunan ay galing yan siya sa trivia pala to ha. Galing yan siya sa ni Marcos. Ano ba yung party, political party niya? Ang bagong hindi, mayroon siya bagong lipunan din parang tunog bagong lipunan din. So doon yan siya nanggaling, yung bagong lipunan, at ito yung kanyang pang 10 taon as a president, kaya 1975 yung nito, yung nag-start siya as president 1965 kasi, so 10 years, pang 10 years niya, kaya gumawa siya ng ganitong barya. So mayroong individual, mayroon ding per set. Ito yung 1975, ayan, set. So merong set, meron ding individual, and then yun nga po yung ginagawa ng mga reseller, pinuputol nila ito, which is binigay ko na kay sir. Yun na yung papaship ko, para yung keep ko na lang ay itong mga set ko na lang. And then ito siya, mga ilan ba ako meron ito? Parang 5 piraso pa ata o 6. Kaya nilet go ko na lang yung mga walang mga bahay, o kaya yung mga bahay nila parang kasi hindi talaga siya official o kaya original, kaya ilet go ko na lang dahil meron din akong bagong item na gustong pwedeng ipampalit sa kanila. Kaya parang ganun lang yung buhay ng collector. Kasi wala nang ganito, wala na to siya sa Bangko Sentral, hindi na tayo makabili ng ganito. So ang nangyayari, yung mga coins, yung mga collectible items natin, umiikot-ikot na lang yan sa kamay ng mga collector. Either swap na lang sila, or iba-buy and sell nila, or iti-trading nila. Ang medyo mahirap lang pag nakuha sila lahat ng mga coin trader o kaya reseller, so expectedly tataas yung presyo. Pero kung within collector by collector, madalas nag-i-swap lang. So yun lang po mga kabarya. Maraming salamat po sa panonood, at please subscribe na lang din po sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, and God bless po sa inyong lahat. Thank you po.